The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds said to one another, "Let us go then to Bethlehem to see this thing that has taken place, that the Lord has made known to us." So they went in haste and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things in her heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga taong 2001 ho ay merong isang fast food chain na naglabas ng TV commercial na naging isa sa mga hindi malilimutang patalastas sa TV sa Pilipinas. Kung inyong naaalala, sa mga medyo may edad na dito, ito ay tungkol sa isang lolo at yung kanyang apo. So itong lolo na ito ay medyo humihina na ang memorya. May Alzheimer's na siya. Tinatawag niya na Gina yung nasa harap niya, pero hindi naman yun yung kanyang pangalan. Isang masakit pero nakakaantig na eksena ay yung lolong ito ay binalot niya yung kalahati ng kanyang burger, ngumiti at sinabing, "Ito para sa paborito kong apo, si Karen." Pinapakita ho ng commercial na yon na nakakalimot ang isip. Darating ang panahon, baka pati tayo ay hindi na rin makaalala ng mga detalye, mga pangalan, mga pangyayari sa buhay. Pero pinapakita din ho ng commercial na yon na kahit na nakakalimot ang isip, hindi nakakalimot ang puso. The heart never forgets. O maaaring yung pangalan, nasa harap niya, si Lolo, ay hindi na niya maalala, pero pinapakita kung sino ba ang nasa puso niya. Ang nasa puso niya ay ang kanyang paboritong apong si Karen. Nakakalimot ang isip, pero hindi nakakalimot ang puso. The heart never forgets. Sa huli ang mananatili ay kung ano ang nasa laman ng ating puso. What is kept inside the heart will remain. Sa anibong ebanghelyong ngayon tayo naghahanda para ho sa kapistahan ng Birhen ng Rosaryo ng Manawag, ang sabi sa atin, Mary kept all these things, pondering them in her heart. Mary kept all these things, reflecting them in her heart. Hindi ho sinabi ng Ebanghelyo na naiintindihan na ni Maria lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Hindi rin ho sinabi na malinaw kay Maria kung ano ang buong plano ng Diyos. Sa totoo lang ay medyo magulo ho ang nangyayari. So, imagine po natin, 9 months ago, may dumalaw sa kanyang anghel. Ang sabi sa kanya ay dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Nanganak siya sa sabsaban, dinalaw ng mga pastol na may kwento tungkol sa anghel, at walang kasiguruhan ang kanyang kinabukasan. So yun ho ang sitwasyon ng mahal na Birhen doon. Siguro ho, kung tayo nasa kanyang kalagayan, ay mapatanong din tayo, Lord, wait lang ha, ano ba talaga itong nangyayari sa buhay ko? Lord, bakit ganito? Lord, sigurado ka ba dito sa mga pinapagawa mo sa akin? Pero si Maria, ang maganda po sa kanya ay hindi niya kinontrol ang sitwasyon. Hindi niya tinanggihan ang hindi niya maintindihan. Ang sabi ng Ebanghelyo, she kept it in her heart. Tinago niya, pinagnilayan niya sa kanyang puso. At dito pinapakita sa atin kung gaano kalalim ang pananampalataya ni Maria, na hindi mo naman kailangan maintindihan lahat ng nangyayari sa iyong buhay agad-agad.
Pero inaanyayahan niyang tayo na magtiwala. Mga kapatid, mga deboto, na mahal na Birhen ng Rosaryo ng Manawag, ganoon din ho sa buhay natin. Hindi naman natin naiintindihan lahat ng nangyayari sa atin. May mga tanong din tayo. Bakit hindi ako pumapasa sa board exam? Bakit ang bigat ng problema ng pamilya namin? Bakit ako may sakit? Bakit kami namatayan ng biglaan? Bakit ang tagal sumagot ni Lord? Marahil, may mga pagkakataon na naiinis tayo sa Diyos. Nagagalit tayo. Nasasaktan tayo. Tayo ay nadidismaya sa mga nangyayari. Ito ay mga totoong emosyon. Ito ang una nating reaksyon minsan kapag may nangyayari sa atin na hindi natin naiintindihan. Pero ang tanong po, sa huli, ano ba ang tinatago natin sa puso natin? What do we keep inside our heart? Dahil darating naman ho ang panahon na lahat ng itong nararanasan natin ngayon, lahat ng ito'y lilipas. Darating ang panahon na maghihilom ang sugat. Darating ang panahon na magiging malinaw na yung kwento sa atin. Pero kapag dumating ang oras na iyon, ano kaya ang makikita sa loob ng puso natin? Galit pa rin ba? Sama ng loob pa rin ba? O pagtitiwala sa Diyos? Halimbawa, kung ikaw ay hindi pumasa sa board exam, pwede mong itago sa puso mo, nako, sa tingin ko, wala na akong kwenta. O pwede mo rin itago sa puso mo na, Lord, hindi ko ito maintindihan, pero nagtitiwala ako na may plano ka. Sa bahay, sa pamilya, meron kang isang kasama sa bahay na may masakit na sinabi sa'yo, ang pwede mong itago sa puso mo, nako, itong kapatid ko na to, hindi ko na siya kailanman makapatawad. Never. O, pwede rin nang itago natin sa ating puso, Lord, ang sakit nung sinabi sa akin, pero tulungan mo ako na magmahal pa rin. Sa buhay pananampalataya, sa tingin natin, minsan tahimik si Lord. Pwede nating itago sa puso natin, nako, sa tingin ko, iniiwan na ako ng Diyos. O pwede rin naman ang itago natin, Lord, kahit that you seem to be silent, alam ko, nagtitiwala ako, naririto ka lang para sa akin. Sa ating pagninilay, tanungin natin ating mga sarili, kung titinan kaya ni Lord ang loob at laman ng puso natin ngayon, anong makikita niya na tinatago natin? Ito mga bagay na tinatago natin sa loob ng ating puso, ito ba'y nagpapalapit sa atin sa Kanya? O baka naman ito'y lalong naglalayo sa Kanya? Tingnan po natin ang mahal na Birhen. Ang sabi ng Ebanghelyo, Mary kept all these things, pondering them in her heart. Hindi niya tinago ang takot, pero hindi ito ang kanyang pinairal sa kanyang buhay. Hindi niya tinago ang galit. Hindi ang tinago niya sa halip ay pagtitiwala. Hindi niya tinago ang pagdududa. Ang tinago niya ay pananampalataya. Ang puso ni Maria ay maaring hindi puno ng sagot sa mga tanong niya sa buhay, pero ito ay puno ng pagtitiwala sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng halimbawa kung paano magtago sa puso ng tama. Hilingin natin ang kanyang tulong. Nawa mahubog din ang ating puso gaya ng sa Kanya. Kaya ngayon pong araw na ito, sa ating paghahanda para sa kapistahan ng Birhen ng Rosaryo ng Manawag, ang paanyaya ng mahal na Birhen, ayusin natin ang laman ng ating puso. For what is kept inside the heart will remain. Darating ang panahon, maaaring makakalimot na ang isip. Pero ang puso, hindi makakalimot. At balang araw, kapag binuksan ng Diyos ang ating puso, nawa ang makita niya ay hindi lang puro sugat, kung hindi pananampalataya, hindi galit, kung hindi pagmamahal, hindi kawalan ng pag-asa, kung hindi isang pusong marunong magtiwala, katulad ng puso ni Maria.